Hello, what's up mga tol? Meron tayo ngayon i-check na printer. Shoutout po sa nagpapagawa nito kay Kobe Crooks ng Batangas City. So ito mga tol, natuyuan daw ng ink. Dahil ang ink niya ay sublimation. So ganito po talaga ang sublimation yung kanyang ink. So mga tol, sa mga itong nakasubli, kailangan hindi matagal na na-stock. Kailangan ginagamit yan mga tol. Kaya check natin kung ang status ng kanyang printout. Check natin mga tol, no? Ayun natin. Shoutout kay Kobe Crooks ng Batangas. Mga tol. Check natin, no? Try natin mag-print para malaman natin status ng printer. Ito tayo mga tol. Ito. Tingnan natin kung anong walang kulay dito. Walang stock daw na matagal. May tama na mga tol ang printer head nito. So, try natin. Ay mga tol, oh. Ang daming guhit, oh. May mga guhit siya mga tol. Yan, guhit. Malabo yung printout ng mga tol. Ayun, may guhit. So yung mga tol, try tayo mag-head clean. Check tayo. Ayun mga tol, check natin yung printout niya, kung ano yung kulang ng ink. Tingnan natin kung anong kulang ng ink dito. Kung hindi lumalabas. Natin. Para malaman natin. Status. Ay mga talo, may tama. Magenta. Ayan, oh. Tapos black. Kita nyo yung ano, yung mga bungi-bungi na yan. Yung mga butas-butas yan sa printout niya. So gagawin natin dito mga tol. Kita nyo yan. Yan. Ah. So gagawin natin dito mga tol, babara natin ang solution dahil yung ink nito sublimation, malamang natuyuan to mga tol. So try natin, baklas tayo. Ay, baklas muna tayo. Baklasin muna natin to. So, babara natin ang solution. Kita nyo yung ink nya, no? Medyo natuyo na nga. Natalo, tuyo na yan. So yan yung bababara natin ng solution. Ito yung solution natin gagamitin dyan mga tol. Bababara natin yan. Ito, cleaning solution. Babara natin yan mga tol. Gagamit tayo nito mga tol, oh. Para mababara natin.
Apat. Ayun mga tol, babara natin yan. Babara natin yan, no? Okay. Babara muna natin yan. Hintayin natin lumampot. Okay mga tol, ito. After natin mababaran, i-flashing na natin yung solution pa ilalim. Para yung mga natirang ink ma-flash pababa. Maubos lahat yan. So mga tol, kapag ito hindi umubra, ibig sabihin talaga may tama na yung printer head nito. Palit na ang printer dito. Pero malaman natin mamaya yung status niyan after nating mag-test print. Ito, isa-isa natin yan mga tol. So sa mga may printer dyan na may ganitong problema, ito pwede nyong gawing paraan para maging maayos yung printer nyo. Kung walang effect, ibig sabihin talagang kailangan na ma-replace yung printer head nyo. Ayun. Pero karaniwan lang mga tol, pwedeng na-stock. Nagagawan pa rin ng paraan yan sa pamagitan nito, solution sa paglilinis nito. Yun, malalaman nyo after nyo magawa ito. Kapag same pa rin, so yun, alam na. Printer head na talagang sira. Ayun. Hintayin lang natin itong matapos. Tapos yung linisin lang natin yung pinaka-cartridge ito. Para yung mga basa-basa mawala. Tapos flashing tayo. Okay? Ganito lang ang ginagawa. Kahit ipa-repair nyo yan sa nagagawa ng printer, ganito lang din talaga yung gagawin nila. Ayan. Kahit saan nyo padalhin yan. Dahil ito po ay ni-stackan ng ink. So yun, ibalik na natin yung yung cartridge nya. Pinaka ng ink.
Ibalik na natin yan. Then, flashing tayo. Para bumaba naman ngayon yung ink. Malagyan ng ink yung pinaka-head. Ayan, okay. So, sa mga nakasabli dyan, so talagang kailangan lagi nyo rin gamitin. Kasi iba pa yung ink nito, iba po. Iba kaysa kumpara sa original o kaya dye ink. Ano natin? No? Pa-load lang tayo ng ink. Load tayo. Lagyan natin yan ng ink. So, flashing tayo. Tayo ng control panel. Then, punta tayo sa mismong printer natin. Printer natin, L120. Right click yan. Tapos, printer preferences, maintenance. Then, flashing tayo. Ito. Power ink flashing. Isang beses lang yan. Then, nozzle check tayo para makita natin yung kung meron pang kulang na ink. Tapos try tayo mag head clean. Kapag same pa rin, no choice na yan. Pagtyaga na lang din gamitin. Pero may ituturo pa po akong isa. May tuturo pa pong isa para magamit pa rin. Hintayin natin matapos yan. Yung nagbi-blink na yan. Pag natapos, lalabas sa screen ng monitor natin. Finish. Tapos, yan, nagbi-blink na yan. Yan, hintayin natin matapos yan. Pag natapos, test print tayo. Nozzle check. Okay. Okay na. Ayan. Nozzle check tayo. Hindi tayo ng papel, mga tol. Ito talaga, tiyagaan lang kapag gagawa ng printer kasi madumi talaga to. Hindi nyo maiwasan malagyan ng ink yung mga kamay nyo. So, hindi ako komportable na naka-gloves. So, makikita natin yan pagka print nito. Kung ano status. Okay. Ayan, oh. Ayan. Medyo luminaw naman ng konti. Ayun, pero may tama pa rin mga tol, oh. May tama pa rin talaga. Head clean tayo isang beses ulit. Head clean. Ayan, oh. Ba, kita nyo malabo. Head clean tayo. After nito, print tayo ng... tayo mag-print ng picture. After nito, makita natin. Okay. Ayan. Okay na. Tayo ulit tayo mag-nozzle check. Check natin yan. Kung may improvement, anong nangyari sa printout. Ayan. Natin kung luminaw. Ayun, no? Ayun, no? Medyo okay, no? Mga tol, kita nyo? Medyo nag-improve. Pero bagamat may ano pa rin, may tama pa rin talaga. So yan, printer head na ang issue niyan. Ito yung dati kanina, oh. Kita nyo? Kasi ito naman yung ngayon. So medyo luminaw. Siguro, try natin mag-print ng picture. Nakikita natin, pag may guhit-guhit, may tama talagang printer head niyan. Mga tol. So, may tuturo akong isa para magamit pa rin yung ganitong printer. Para magamit pa rin. May mahirap pag na-stock yung printer. Kapag naka-sublimation o kaya pigment ink, medyo delikado. Kailangan ginagamit-gamit. Test tayo ng pili tayo dito ng makulay na picture. Lahat ng kulay meron. Print tayo. Listing natin to. Hindi siya naka JPEG tayo, JPEG. Hanap tayo iba. Hanap tayo iba. Ito siguro, pwede na to. Yan. Tapos print natin to. Subukan natin kung pwede siyang
Printa ng picture. Dito makikita natin, no? Ayun, no? High natin yan, high. Kasi picture eh. Pero sa paper tray, talagang plain lang yan. Plain paper lang. So mamaya may tuturo ako sa inyo para mabago yun. Sa settings. Yan, tingnan muna natin dito kung anong kalalabasan nito. Ayun, no? Kita ka agad, no? Yan yung mga tol, may mga, ano, may mga guhit, may mga line. So kanina nakita natin sa nozzle check natin, may tama talagang magenta, no? Magenta, saka black. Oh, may kulay-kulay na. Lumalabas naman kaso mga tol, tama yun. May tama talaga yung printer head niya kapag ganyan. So nagawa natin yung solution. So same pa rin. Pero mas okay naman compare kanina. Yung una natin test, no? Ayun, no? Kita nyo? Mga guhit-guhit. Kita nyo yan. No? Yan, no? Okay naman yung ano niya, kaso mga tol, hindi ubra yan sa talagang tunay na print ng goods na printer. Yan. Ito. Kasabli, no? Sublimation ink gamit dito mga tol. Itong sublimation ink karamihan ginagamit to sa mga ano, mga mugs, damit, yan. Ayun, no, kita niyo maguhit-guhit na yan sa black, no? Yan, yan black. Magenta may tama rin, ha. So ibig sabihin, may tama na printer head talaga nito mga tol. So may tuturo ako sa inyong paraan para magamit pa rin yan. So ang printer natin ito L120. So mga tol, download tayo ng print driver ng para sa Epson L110. So babaguhin natin yung ano niya, mga tol, yung driver, no, i-update natin. Gagawin natin L110 para sa pag-print natin, mababago natin settings. Magkakaroon siya ng matte. So matte high, lilinaw na yung printout niyan mga tol. So ang ano lang yan, ang ano lang dito, problema lang dito is mabagal siya mag-print mga tol. Hindi gaya siya ng normal na print. Pag naka-standard, mabilis, di ba? Pag naka-matte high, mabagal mga tol yan, no? Right-click natin, extract files, para naka-folder yan, yan. Ito na yun na, download natin, mga tol, no? Yan na yung driver, no? Ito. Tapos, then, punta tayo ng, balik tayo sa ating printer, control panel, tapos, printer yan. Right-click natin yung printer natin na L120. Then, punta tayo ng advance, no? Nakikita natin dito mga tol yung driver niya. L120, no? So, yan mga tol, i-update natin yan para maging L110. Yan. Have this tayo. Kasi browse natin yung na-download nating driver ng L110. Asa download lang yan. Yan. Okay. Browse natin. Tapos select natin yan mga tol. Oh. Yung pinaka-batch file na yun. Okay. Hanggang sa makikita natin dito. Naka L110 na siya yun mga tol. No? Tapos try tayo mag-print. No? Ito yung sa pag-print niya. May settings tayong babaguhin. Kahit pa mga text file yan mga tol. Malinaw na yan. So yan dito sa ano. Kung mapansin nyo dito dati sa yan sa paper type, naka-plain lang yan kanina mga tol, di na bago. So gawin natin Epson matte, tapos high. Yan mga tol. O diba? L110 na nakikita ang driver sa kanya. Driver na ng L110 imbis na L120. So yung mga tol, pag nag-print tayo nito, ngayon nito, malinaw na yan. Malinaw na yan mga tol, no? Kasi talagang nilalabas niya lahat ng tamang kulay dyan sa parang kumbaga parang sagad siya, no? Wala no choice mga tol eh. Sira na yung printer head eh. So ito na lang yung option natin. Yung maliban na lang, magpalit na lang kayo ng printer head. Pero sa ganito, pwede pa natin pagtiyagaan niya mga tol kasi ginagawa ko to. Kasi ang sublimation naman kasi is pang maglang niya, mga pang ano, sublimation process. So, magagamit pa rin yan mga tol. Oh.
Ayan mga tol, nakikita nyo. Wala siyang guhit-guhit yan. May magamit pa yan. So, ganun lang ang magagawa natin paraan dyan mga tol para magamit pa rin. Ang naka-ink na sublimation natin na printer, tapos may tama na printer head. Yan, pwede natin gawin. So, matte high. Sa settings, i-update lang natin yung driver. Gawin natin L110 para magkaroon siya, mabago siya sa Epson matte. Dahil sa L120 na driver mga tol, walang ganun. Ayan, makikita. Compare natin yan mga tol. Kahit sa text file, pwede na yan. Malinaw na yan. Yun nga lang, mabagal siya mag-print talaga. Hindi siya ganun kabilis mag-print. Diba? Matagal siya, no? Pero ganun talaga yan. Kahit naman sa ordinaryong pag-print ko ginagamitan ko ng Subli, yan talaga settings ko. Matte high. Yan, oh. Kita nyo ba mga tol? Clear yan. Oh. Malinaw. Tapos, compare natin doon sa una natin print. Nakikita nyo yung pinagkaiba. Ito klaro, walang line. Yan. Malinaw na malinaw yan. Ngayon, nga lang, no? Mabagal ang yung print out niya. So, sayang din naman. Kasi mahal pa rin mga tol ang printer head ngayon eh. Kaya, ito na lang muna, no? So, yan natin sa ating customer, no? Na si Kobe Crooks, tol. Ito yung yung pwede mong gawin, paraan, para magamit mo yung printer mo. Medyo matagal-tagal pa naman siguro bago bumigay ng todo, no? Yung talagang bumigay talaga. So, magagamit mo pa yan. Okay? Compare natin, no? Pakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba sa print natin kanina. Kahit sa text file, mga tol, no? High na lang, high. Matte high. No? Para clear na mababasa. Yun. Ganito. Ayun, no? Tanya, malinaw. Malinaw yan, no? Pwede pang gamitin niya sa paggawa ng mug, mousepad, photo puzzle, mga ginagawang sublimation, red magnet na subli, meron din. Photo clock, mga ginagawa ng subli. Damit, pwede din. Sublimation na damit. Pwede din yan. Okay. Mga ilang minutes din bago matapos. Depende sa ipiprint nyo. Kung masyadong manong picture na piniprint nyo. Okay, ito na mga tol, no? Ayan, no? Oh. Diba? Malinaw yan mga tol. Ito yung dati natin kanina, yung print natin nung una. So, makikita nyo pinagkaiba, oh. Ito, malabo. Ito yung malinaw. Yung ngayon. Ito mga tol, no? Pwede rin tayo sa text, ganun din. So, yun lang settings, no? Ang gagawin natin mga tol. O, mathay lang, mathay. Kahit sa mga document. O, so, yun lang mga tol. Maraming salamat, no? Thank you, thank you.